Mag-imbak po ng pagkain, ma'am. Mahusay! Pwede! Kung tayo ay mag-imbak ng mga pagkain kung may paparating na kalamidad. Ano pa mga bata? Yes, Miss Nelka? Makinig sa balita para malaman kung kailangan ng balita. Mahusay! Dapat tayo lang ay makinig sa balita para alam natin kung kailan tayo lumikas. Ngayon mga bata, bakit kaya tayo dapat maghanda? Dapat tayo maghanda para maiwasan ang panganib na maidudulot ng kalamidad at dapat sundin natin kung ano ang babala sa ating mga kinauukulan. Naiintindihan niyo ba mga bata? Yes. Maraming salamat. Ngayon, bigyan natin ng dundi sa club yung mga sumasagot. Alam niyo ba kung anong dundi sa club? Hindi po, ma'am. Ganito nyo lang yan gagawin. Ako muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Ngayon, sabayan nyo ako. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Magaling. Maraming salamat mga bata. Kuliwari na kayong upo. Ngayon mga bata, basahin natin ang isang pahayag tungkol sa paparating na bagyo. Maaari niyo nang basahin? Ayon sa Pag-asa Report, may paparating na bagyo ngayong Lunes, pinangalan ng Aurings. Sa Pilipinas, maaaring maapektuhan ang lugar ng Leyte na naturang bagyo. Pinapayuhan ang publiko na maghanda at mag-ingat sa paparating na bagyo. Sa tingin ko, malakas ang bagyong Auring at maaaring makasira sa ating kapaligiran. Maraming salamat mga bata. Tungkol saan nga ba itong pahayag? Tungkol sa bagyo po. Mahusay, ito ay tungkol sa may paparating na bagyo. Ano ba ang pinangalanan ng bagyong ito? Bagyong Auring. Bagyong Auring po, ma'am. Mahusay, ito ay pinangalan ng bagyong Aure. Ngayon mga bata, sa tingin niyo malakas kaya ang bagyong ito? Opo, ma'am, malakas. At nakakasira ito sa ating kapaligiran. Mahusay! Maraming salamat mga bata. Napansin niyo ba ang mga pangungusap na nakasalubungin? Opo. Mahusay! May kinalaman kaya ito sa ating aralin ngayon? Opo, ma'am. Pwede. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang ating paksa ngayon? Opo, tungkol sa opinyon. Mahusay! Pwede. Ito ay tungkol sa opinion. Ngayon, inanyayahan ko si Miss Kabigi na hilahin ito para kung malaman natin kung ano ang ating paksa ngayong aralin. Hilahin ko na po ba, ma'am? Yes po. Maraming salamat, Miss Kabigi. Maaari ka nang umupo. Pakibasa nga mga bata. Katotohanan. Katotohanan at opinyon. Maraming salamat mga bata. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa katotohanan at opinyon. Pero bago muna natin ito tatalakayin, basahin muna natin ang ating layunin. Natutukoy kung ano ang kaibahan ng katotohanan at opinyon. Nasasabi ng halagaan ng pagpupuri
unan. At ito ay ginagamitan ng mga salita o parirala na tulad ng una, batay sa; pangalawa, mababasa sa; pangatlo, pinatutunayan ni; pang-apat, tinutukoy sa or ni; at panghuli ay mula sa. Halimbawa, pwede mo ba akong tulungan itong Miss Camiden? Maraming salamat, Miss Camiden. Mari ka na. Pag-ibasa nga mga bata. Ang unang halimbawa, Batay sa tala ng Department of Education, unti-unting mababawasan ang mga out-of-school youth. maraming salamat mga bata. Ngayon, ano ang ginamit na parirala o salita na nagpapahayag ng katotohanan sa pangungusap? Batay po, ma'am. Mahusay, ito ay sa pagsuri kung ang pahayag ay katotohanan, ginagamitan ito ng batay sa. Ginamit ito na batay sa. Dahil at ito ay isang halimbawa ng katotohanan dahil napapatunayan ito ng Department of Education na totoo ito. Kaya sa pangalawang halimbawa, basahin mo nga mga bata. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ang mga ekonomista na unti-unting na umuunlad ang turista ng ating bansa. Maraming salamat mga bata. Ngayon, ano ang ginamit na parirala o salita sa pahayag na ito? Mababasa po, ma'am. Mahusay, ito ay ginagamitan na mababasa sa pagsuri kung ang pahayag na ito ay katotohanan. Ito ay Mababasa. mababasa sa. Yata natin lahat ito na marami ng mga turista na pumupunta sa ating bansa at lalo na dito sa ating lugar, sa Cavite, di ba? Makikita niyo naman na marami ng turista na pumupunta dito sa atin. So maraming salamat mga bata. Ngayon bigyan mo ako ng isang halimbawa ng katotohanan. Yes, Miss Camiden? Si Pangulo Ferdinand Marcos ay ang ating Pangulo. Ano, Miss Camille, sabihin mo nga ng maayos? Si Ferdinand Marcos ang ating Pangulo. Mahusay. Ang iyong sinabi ay si Pangulong Ferdinand Marcos ang ating Pangulo ngayon. Tama ba? Opo, ma'am. Mahusay, ito ay isang halimbawa ng katotohanan dahil alam naman natin lahat na si Ferdinand Marcos ay ang ating presidente ngayon. Mahusay. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba kung ano ang opinyon at katotohanan? Opo, ma'am. Mahusay. Ngayon, ano nga ba ang opinyon? Yes, Miss Camille? Ang opinyon ay isang paniniwala sa isang tao o pangkat. Mahusay. Ano naman ang katotohanan? Yes, Miss Nita? Ang katotohanan ay nagsasaad ng idea o pangyayaring napatunayan at tanggap lahat ng natuturo. Mahusay. Ang inyong lahat na sagot ay tama. Ngayon, tumayo ang lahat at bigyan natin ng doon din siya clap ang mga sumagot. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good. Marami na
nating alamin, teacher, ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan upang masuri natin ang mga impormasyon na ating natatanggap. Mahusay! Ngayon, dahil parang alam niyo na kung ano ang kaibahan ng katotohanan at opinyon, bibigyan ko kayo ng talakayin. Basahin niyo nga mga bata. Susunod